Minsan, sa buhay, dumarating tayo sa puntong gagawa tayo ng pagkakamali dahil kailangan para magkamali. Mga bagay na dumarating pero hindi natin hinihiling na mangyari. Ako si Ana, isa akong estudyante sa isang paaralang pangmarino. Ako ay may edad na 24 taong gulang. Sa bawat araw na mga nagdadaan ay isa muling pagsubok sa aking buhay. Ako ay isang working student at independent sa buhay. Dahil sa maagang edad, ako ay naulila sa aking mga magulang. Dahil sa pangungulila sa magulang, ako ay napilitang pumasok sa isang trabaho na hindi lahat ay may lakas ng loob para gawin. Ang trabaho na kung tawagin ay Guest Relation Officer o GRO. Sa aking murang edad, ako ay namulat sa katotohanan na hindi madali ang buhay kapag ikaw ay nag-iisa. Maraming mga bagay na di kakayanin at hindi minsan kinakayang dalhin. Sa aking trabaho bilang GRO, marami akong nakakasalumuhang iba't ibang uri at klase ng lalaki. Noong una, halos di ko kayang sikmurain ang mga ginagawa sa akin. Pero dahil sa pangangailangan, ako ay pilit kumapit sa patalim at uunting nasanay. Ngunit kahit gayon pa man ang aking trabaho, nagkaroon ako ng karelasyon at hindi niya alam kung ano ang tunay kong pagkatao at kung ano ang totoo kong trabaho. Siya ay si Fred, isang estudyante din sa paaralan ng aking pinapasukan. Kami ay nasa parehong antas ng pag-aaral sa kolehiyo. Si Fred ay isang klase na lalaki na bukod tangi sa lahat ng aking mga nakilala. Makadiyos, family-oriented, mabait at kung tutuusin, halos nasa kanya na ata ang lahat ng mga magagandang katangian ng isang nobyo. At ang mga bagay na yun ang aking nagustuhan sa kanya. Pero dahil dyan, natatakot akong pakilala kung ano at sino talaga ako. Ana! 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 Kuya, pasensya na. Hintayin ko lang yung sweldo ko. Ang beses mo nang irason yan. Sa Lunes, pag wala pa yung bayad mo, pwede ka mag-impake, maghanap ng tutuluyan mo. Ana! Dito! Sir kahapon, ilang absent na lang, drop ka na. Ano gagawin? Pumasok para kausapin si sir. Kasi ang dami ko ng failing grades. Naman ni sir na nagtatrabaho ako. Ana! Ana! Bas! Bas! Kuya, mamayang gabi po. Dadilihensya lang ako. At huwag ka pong mag-alala. Babayaran ko ng buong-buo ang utang ko. Kaya na, mamayang gabi asahan ko. Dahil kung mamayang gabi at wala pa, bukas na bukas, pwede ka na lumayas. Malalim na at nakakapagod na ang gabi. Bugbog na ang aking katawan sa kakatrabaho at pakipag-usap sa iba't ibang uri ng tao. Pero, lagi ko na lang sinasabi na konti na lang, konting tiis pa. Matatapos na din ako sa kalbaryong ito. Hindi ko kagustuhang maglihim kay Fred
at ayokong mangyaring malaman niya kung ano man ang trabaho ko at ano ako. Medyo bad! Meron ba yung pera ko? Meron na po yung pera, kuya, pero hindi pa po sapat para bayaran yung tatlong buwan. Ana, ano yan? Ilang beses mo sinabi sa akin yan? Ilang beses na binirason mo? Kung ganun, wala tayong magagawa. Gimpakin na ng gamit mo, bukas magbalis ka na. Kaya parang ako muna, hindi lang maganda yung takbo ng trabaho ngayon. Kahit pwede muna ng ilang araw na palugit, pwede lang po. Ana, pwede naman natin pag-usapan yun. Yung kalahati ng utang mo, pwede natin babawasan. Gusto mapahit ka sa gusto mo. Kaya parang ako, Kung ayaw mo, bukas na bukas, umalis ka na. Pero kung sakaling magbago isip mo, tara sa loob, tama ka. Gandang umaga! Tangina! Napakagandang umaga. Paano yan, anak? Kahit pinasakan natin yung utang niya. Pero kung gusto mo maulit na ulit, tawagin mo na ako. Bye! Sir Kevin, about sa grades ko. Sir, magko-comply sana ako about sa grades ko. Ay, oo nga pala, about sa mga grades mo kasi madami kang fail. Like na, madami ka rin kasing absences. Kung pwede lang sana pagkatapos ng klase ko, limit kita sa office ko. Sir, ano pong pwede kong i-comply para tumaas sana yung grade ko? Gagawin mo ang lahat para may taas ang grades mo. Oo sir, gagawin ko ang lahat para lang makapasa sa subject. Talaga, na gagawin mo ang lahat. Sir, gagawin ko po ang lahat, pero sana po sa mabuting paraan. Maganda ka naman, talino ka naman. Tsaka tayo lang naman dito sa office, kaya sundin mo na lang ang gusto mo. Hindi po ako ganun kadesperada para pumayag sa gusto mo. Sige po, mapayag na po ako sa gusto nyo. Tama lang yung decision mo, tayo lang din ng makakaalam. Pumayag ako sa kagustuhan ng aking guro. Labag man sa loob ko at ayaw kong gawin. Pero kailangan ko talagang makapagtapos at makahanap na ng disenteng trabaho. Trabahong walang bahid ng dumi at pandidiri sa sarili. Pare, Jigsaw! Uy! Kilala ko yan ah! Si Ana yan ah! Tara pare, gagawin tayo.
ka ba? Pwede ka bang sumama sa akin? Ay, sir, hindi po. May gagawin pa po ako sa bahay eh. Mamaya na yan. Sumama ka muna sa akin. Sensya na po, sir. Hindi talaga pwede eh. Bakit kinakausap kita? Sumama ka na lang. Sir, wag po! Sir! Sana, nagkaroon ka na po ba ng higit pa sa dalawa na sexual partner? Oh, bakit po ba? Ano po ba ang resulta ng check-up ko? Miss Ana, according to the test, meron kang HSV1. Para mas simple, meron kang herpes. Oh, ano po ba yung herpes? At paano po ba ako nagkaroon? At yun ay kung bakit kita tinatanong kanina kung nagkaroon ka na ng higit pa sa dalawa na sexual partner. Kasi doon kasi nakukuha yung sakit na yun. Dok, ano po ba ang dapat kong gawin? Once na may sakit ka kasing ganito, ito ay lifelong condition. Bakit Miss Ana? Ano po bang nangyari? Kasi po, Miss Ana, huwag kang matakot. Kailangan mong sabihin yan para mahuli yung gumawa sa iyo yan. Naglakas loob akong magsumbong sa otoridad. Tumawag na ako sa mga pulis at papunta na sila dito. Sa tulong ng aking doktor. Mahirap at natatakot man ako, pero kailangan kong ilabas ang sama at trauma na dulot na gawa sa akin ng aking guro. Sa kanyang mga kasakiman, kababuyan at kawalang hiyaan niyang ginawa sa akin.
Gandang umaga, sir. Ikaw po ba si Kevin Balmores? May arestwar at hinuli ka namin sa paglabag ng batas Republic Act 8353 o kasong panggagahasa. Ano? Ba't meron akong search warrant? Sino nagpakaso sa akin yan? Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang tipo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyong anumang hukuman. Ikaw ay mayroon din karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay magkakaloob iyo ng pamalahan. No!